Good morning guys and welcome back to my channel. So today is our last full day dito sa Hong Kong. And for today's itinerary, visit naman natin guys ay ang Nanlian Garden and Shilin Nunnery. So it's actually guys a green escape. Dahil nga kasi itong Hong Kong guys, ang daming tao, daming building, daming sasakyan. Charing lang. Hindi guys, gusto ko rin i-visit talaga yon, most especially kapag ka mga nasa tour no, sa ibang bansa. Masarap din yung mag-chill-chill lang sa park, yun sa garden. And it's actually a classic Chinese garden din na must visit dito sa Hong Kong. And siguro since it's our last day din, yung half day natin medyo chill lang. And then pagdating naman sa hapon or gabi, visit naman natin ang mga famous na shopping street dito sa Hong Kong like yung Sneaker Street and Mongkok. So later na lang yun guys siguro. For now, naghahanap ako guys ng pwedeng ma-withdrawhan kasi yung withdraw natin sa airport, officially naubos siya today. Ang natira na lang sa akin guys ay $5. So magkano ba yung withdraw ko? Parang 10,000 pesos guys. So and then today is my 5th day dito sa Hong Kong. So tawid lang muna ako guys dito. And hanap din ako ng kape guys. Hindi pa ako nagkakape. Kailangan ko lang naman guys, simple na kape. Paano ba yung simpleng kape? So dito guys, may tindahan lang dito. Ito na lang siguro guys. Nescafe regular. Guys, dito ko siya binili. Yan. Ito lang yan sa Nathan Road for $25. So yun guys, done na tayo sa ating coffee and nakabili tayo ng water na napakabigat sa bag guys. Tapos nag-check ako sa Google, 26 minutes lang guys, mararating na natin ang Nanlian Garden. Sasakay lang tayo guys ng isang line. Ito siya guys. Kita ba? Chuen Ma Line. Tapos 6 stops daw guys, mararating na, bababa tayo ng Diamond Hill. Then walk na lang tayo papuntang Nanlian Garden. Okay, let's go! Yan, Chuen Ma Line, dito lang tayo. Philippines. Professor, are you Christian? Huh? You are Christian. Chris. Your religion? My religion? Catholic. Catholic. Maybe I have you. I also Catholic. So I don't want money. Can you buy one octopus card for me? You are lost my card. I can travel. I can go to see my parents. Only one octopus card. You need what? One octopus card. Yeah, I don't want money. Can you buy one for me? One octopus card? Yes, I will. When I get money, But I can give you something. Yes, I will. I buy myself. I will. But I don't have much money. You try. Kasi everything is in the card. Oh, it's just one only. Sorry. Kailangan daw niya ng, I think inaintindihan ko sa kanya, kailangan daw niya ng card. Siguro yung octopus card or transport card para daw makita daw niya yung family niya. Ayun, hindi ko lang alam kung budol-budol yung mga ganun dito or talagang totoo yung sinasabi niya. So sabi ko na lang guys, I don't have much money. Pero binigyan ko siya guys nung coins ko na $6. Tinanggap naman niya, nag-thank you naman din siya. Okay, let's use our octopus card. Tapos itatap natin. Alright guys, you know the drill. Nandito tayo ngayon sa East Chim Cha Tsui pala tayo pinapasok. Then, ilang stops lang yan guys. Mapupunta tayo ng Diamond Hill. Sabi nila guys, pag nag-Hong Kong kayo tapos nag-subway, mandatory daw talaga yung mag-picture sa mga ganito guys. Pero totoo naman, ang cute niya talaga no? Parang proof na rin siya talaga na na-experience mo ang MTR ng Hong Kong. And same time, ang cute, you know? East Chim Cha Tsui. Dito na tayo sa Diamond Hill Station and pag tayo lumabas, selfie. Ayun guys, $9 ang ating transpo fee. Tapos, ito guys, sa mga station may mga ganyan naman. Kung saan kayo pwedeng mag-exit. So sa atin kasi pupunta tayo ng Nanlian Garden and sana mapuntahan din natin Shilin Nunnery. So we go to Exit C.
So guys, ito na yung exit C, diba? Pero, under exit C pala, meron pang, kita nyo ba? C1 and C2. So, punta lang tayo ng exit C, then hanapin natin ang exit C2 para makapag-exit tayo dito. Yan, sa mga pupuntahan natin. Alright guys, naka-exit na tayo dito sa Diamond Hill Station. Then paglabas nyo lang guys, pwede na kayo mamili sa Uniqlo. Taray no, may Uniqlo dito sa train station. Ang galing. And then, hanapin na natin guys yung pupuntahan natin. I think dito. Ayan guys, meron naman ng mga signs. Here. Yung sa kulay pink. Then may public toilet din daw. So, dito tayo guys punta. Ito na naman tayo guys. Wala na naman akong kain. Tapos ang ending natin, magugutom ako, mga 11 na ng gabi. Bumalik muna ako guys. Kasi magugutom na talaga ako. Fairness, ito may mga pagkain dito guys. Oh. Dito lang din sa station to guys ha. Ayan, ang mga Hong Kong street foods. Ay, parang masarap to guys. Oh. Should we try this? Noodles with something. Guys, ito na yung order natin. Mukhang masarap. So, ito daw guys yung spicy pork. And then, may add-on pala guys na shumai. Tawag nila guys shumai. Ayan ang shumai nila dito sa Hong Kong. And then, meron tayong noodles. Ayan. So, this one guys for $29. Mukhang mabubusog na tayo dyan. Tapos may mga sauces. Alright guys, let's eat. Very quick lang guys, bago tayo pumasok doon sa gardens. Kasi malaki yung gardens guys. Tapos, bukod pa doon, dalawa pala yung mapupuntahan natin doon. Yung isa, Chili Nunnery. Nasa loob lang din yata pala yun. Tapos yung Nanlian Garden, guys. It's a Chinese classic. Di ko alam. Alam, mukhang masarap siya, guys. Oh, ang dami. I love it. Let's eat guys, shumai. Parang squid ball yung shumai nila guys. Spicy pork. Mas okay na to guys, kesa naman gutom na naman tayo mamaya. Pansin ko guys, yung mga noodles nila dito sa mga tabi-tabi. Lasang mi goreng talaga guys. Literal, pati yung quality ng noodles, mi goreng. Pero kasi nahaluan siya guys ng mga Chinese sauces, mga ganun pwede mong lagyan. Kaya na-upgrade yung lasa niya. Sarap! So yun lang, pina-follow ko lang to guys, ng daanan na to from the station. Parang dire-diretso lang naman eh, no? Ayan, dire-diretso lang. Tapos meron din sign naman dito. Ayan, yun pa din. Okay, I think we're here. Are we? Ayan guys, Nanlian Garden, opening hours 7 a.m. to 9 p.m. Let's go inside. Okay. Ito yata siya guys, oh. Ang laki niya. Ayan siya guys. So, libutin natin yan. Ayan. Ayan guys, so mayroon pang mga, ang tawag sa ganun? Pagoda, may pond, as mayroong mga walking park. As ang daming puno guys. Try natin guys kung meron tayong mapipitas dyan na prutas. Avoid contact with birds in the park. Bawal daw mag-feeding. So, ibig sabihin may mga wild birds din. Alright. I think we're all good. Okay guys, ito agad ang bungad sa atin. Napakaganda mga puno. Ano tawag dito guys? Bonsai ba yan? Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda. Nice to. Ito pa guys, entrance pa lang. Oops, may ticket ba? Let's check. Ang init.
Kumuha lang ako ng pamaypay guys. Charot. Ito guys ay map sa mga katulong sa atin yan para ma-explore to. So, puntahan natin guys yung garden route. Pero may nakita ko ditong Chinese Timber Architecture Gallery. So this one pala guys, you see, it talks about Chinese architecture. Ano ibig sabihin ng timber? So yun pala guys, ito mga ancient building, kumbaga ng Chinese architecture, hindi sila gumagamit ng nails. Parang ganito guys, interlocking, tapos all made of wood. Tapos nag-survive din siya guys ng 1,000 years, yung mga ganyan nila. Amazing. Ito example guys, oh. Puro wooden. Yung matigas na bato talaga. So imagine guys, no, nakakabuo sila ng wooden pagoda like this. Siyempre ito guys, ano na lang to, parang for presentation dito sa museum. Pero during that time, yan, AD 1056, nagagawa na guys ng mga Chinese yan. Matatalino talaga sila, no? Galing. So yun lang yun guys, mabilis ang pasok-labas lang. Tapos may slight aircon. Ayan, tag dito, meron daw dito guys na isang building na talagang nakatayo siya na all wooden. So check natin yan. Oh my gosh, grabe na init guys. Suminag na yung araw, pero ang maganda naman kasi guys sa araw, talagang mas makikita natin yung ganda na itong garden. So ito pala guys, itong pagoda na to, isa yung example ng architecture ng nila, ng mga ancient architecture na hindi gumagamit ng nails para mabuo. And then, all wooden siya guys. Ayos, ang ganda. Nakaka-relax. Yung tunog pa lang guys. Narinig niyo ba? In fairness guys, sa Hong Kong ha, ito yung mga hindi namin talaga napuntahan dati. And then dati rin nasa isip ko lang, Hong Kong, di ba pag sinabi mong Hong Kong, puro buildings na agad yun guys. City lights agad ang Hong Kong, magulo, parang ganun. Hindi man magulo in a way na, I mean what I'm saying, like I was saying. What I mean, pag sinabi mong Hong Kong, di ba, city vibe talagang Hong Kong. And then meron din pala silang ganito. Ito pa guys yung other side ng Lotus Pond. Ayan. Narinig niyo guys yung mga ibon. Ang ganda. Ang init na ulit. Ayun naman yung araw. Oh, super ganda dito. Ayan guys. Ang galing. Puro building tapos biglang ganyan. Ano? Ganda guys. Oh. Okay guys, nagbabasa ako. Ito palang Nanlian Garden. It's a Chinese classical garden. Yun nga, sabi ko kanina. And then, ito daw guys ay nasa 3.5 hectares.
It is designed in Tang Dynasty style. And yan, ito yung mga nakikita natin guys. Ganito pa guys, ang dami pa pwedeng i-explore dito. Okay, it's an exhibition hall pero closed. Thank you. Guys, so far talaga yung mga taga Hong Kong, napansin ko, walang ano sa akin, wala pa nagtataray, no? Sa iba kasi mga napapanood ko na vlog, masusungit daw. Pero so far wala. Ang swerte ko lang talaga siguro, no? Ayun, sabi ni ate sa akin, feel free to enter, take a picture, tapos nakasmile. Ganun mga approach. So this one is a temple, I think. Let's go inside. Can I take video? Oh, okay. Wow! Ang lamig dito. Sorry guys kasi walang translation. Mga banga. Ano to? Mga dati nilang mga nagawa na, no? Feeling ko ganun siya. Mga luma. Tignan mo yung kanila electric fan. Nakakulong. Wala lang. Nagpapalamig lang ako guys. Ayan o. Ay. Sarap dito ang lamig. Grabe yung pawis ko. Guys, ito ang mga technique guys pag mainit na mainit. Kasi nung bata ako, lagi ako nilalagyan ng nanay ko nito. Pulbos. Pulbos mo lang. Ito. Nakaka-refresh. Oh shucks. Oh my gosh, no. Grabe, nalaglag yung camera. Buti buhay pa yung camera. Mapupulbos lang naman ako eh. Buti yung camera guys, hindi nasira. Pang ilang beses na itong malalaglag. Kasi kung wala na tayong camera guys, paktay na. Pasok tayo dito guys. And here, daming puntahan sa loob guys. Fairness. Okay. Guys, real rocks pala talaga itong mga to. So, ang mga Chinese daw kasi talaga, sobra nilang binavalue ang mga rocks. And they say it's the essence of heaven and earth merge to form rocks. Yan. So, ancient times pa lang ginagamit na talaga nila. Kumbaga daw parang ito daw yung bone pagdating sa landscape nila. Mga form ng rocks. Galing lang. Tingnan nyo guys ang kikinis ng rocks. Napaka-rich talaga din ng history ng mga Chinese, no? Actually, parang napansin ko rin, di ba sa mga, parang sila talaga, no? Pagdating sa Asia, for example, sa cuisine, no? Parang feeling ko lang, sa akin lang to. Pag gumamit ng chopstick, ang isang bansa, galing yun sa Chinese, no? For example, sa Korea, gumagamit sila ng chopsticks. Yung jajangmyeon daw ng Korea, ang original daw talaga nun ay China. Tapos sa Japan naman, maraming mga pagkain din na nagsimula rin sa China. Sa atin, yung adobo ba, Chinese din yun. Pero kasi parang national food na natin yung adobo eh. Pero may mga napapanood ako mga nagluluto na Chinese, parang adobo rin talaga yung ginagawa nila. Yung parang bone din ng Asians, ang Chinese. Ganun sila ka-influential, powerful. At ayon sa history, naging historian na tayo guys. And I'm so sorry kasi hindi ako masyadong research talaga din sa lugar na to. And it's my first time. Gusto ko lang din talaga guys maka-experience yan. Greenery, no? Hangin-hangin pag nasa Hong Kong ka. And as a matter of fact guys, I forgot to say, this is entirely for free from the government and sino pa ba yung isang kabanding nila? Yung Chilin na niriyata. Basta yun, na-form daw tong park na to parang nasa 2006. Naging open siya sa public. So, ang galing lang, no? Libre siya, guys. Taray, ng mga pausok nila, guys. Ayan, Ayan, guys. Sumexit muna ako dito. And puntahan naman natin, guys, yung isa. Chilin Nunnery. Chilin Nunnery. Or Chilin Nunnery.
Yan, paglabas lang, tawid tayo. So yun guys, ito yung labas ng Nanlian Garden. Tapos doon tayo tumawid kanina. And ito guys, bumili muna ako dito sa Vendo. Selfie muna kayo guys sa Vendo. Sorry. Ito guys ang binili ko. Pangalawa ko na tong Nestea dito sa Hong Kong. Iba guys, masarap talaga Nestea nila. Nakaka-refresh. Ito pala guys, isa sa mga bus stop nila dito. Ang ayos guys, may screen, yan. Makikita mo kung oras dadating yung bus. Yan, ganyan. Standby ng Hong Kong. Nabasa ko guys, nandito daw yung largest handmade wooden building. I think so. Hanapin natin mamaya doon. Ito na pala siya guys. Ang largest handmade wooden building. So, hindi ko alam kung pwede dito umenter or dito. Parang Taiwan guys. Temple to, no? I think. Hindi, dito tayo dumaan. Ang ganda. So, let's go inside. Wow. Ang majestic guys. Dito sa entrance. Grabe, ang ganda. So ito guys, ikutin natin siya. Pag ganun hanggang sa lapitan natin yung building. Wala lang. Naalala ko guys, sinabi ko pala dun sa isa kong vlog na baka mag-Macau tayo. And supposedly guys, today talaga yung Macau. Kaso, alas 3, alas 4 na naman ako guys nakatulog. Kasi sinimulan ko na rin guys i-edit yung mga unang vlog dito sa Hong Kong. Kaya medyo napuyat ako. Kasi once na nag-start na ako mag-try mag-edit, medyo nagdedire-diretso talaga. Tapos nag-alarm din ako ng mga 7 a.m. Well, actually kung pupunta talaga ng Macau, dapat 6 a.m. pa lang lumabas ka na ng iyong hotel. Kasi babiyahe ka ng more than 2 hours roughly. So na-realize ko na kulang sa oras. And buti na lang, may napanood ako sa social media na mayroon pa pala mga pwedeng puntahan na katulad nito guys. Kaya I'm very very thankful na din at na-witness natin to kasi hindi ko to ina-expect din talaga guys sa Hong Kong. Di ba sabi ko kanina? And matutuwa dito guys yung mga mahihilig sa mga park, garden. Kasi ako guys, mahilig din talaga ako sa mga park, garden. Kasi sa mga ganito guys, mas mafe-feel mo yung culture ba? Yung ancient times ng bansa na pinupuntahan mo. Kaya okay na din, di ba? And it's for free. Nakasave tayo guys ng limpak-limpak. Charing. Okay, ito na guys ang entrance sa building. Parang palasyo guys. Oo. Yung sa mga Chinese or Korean na mga palabas, no? Ang ganda. Ay, mas bet ko tong lugar na to. Cannot take photos. So hina ako na lang boses ko dito guys. May mga part na bawal pala mag-video or photo. Tapos guys, pagpasok dito, alam nyo kung ano yung amoy? Amoy insenso. Napunta ka talaga guys sa Chinese talaga na Chinese. Basta ganun yung feeling. Ang galing. So video na lang muna ako guys ha. Tapos guys, may maririnig din kayo. Parang Chinese hymn or something. Basta merong parang kumakanta. So talaga mafe-feel mo talaga guys na old Chinese na hindi ko na naman masabi guys. Basta ito bibidyohan ko na lang lahat guys ha.
Ang sarap sa pakiramdam. Super relaxing. Pero guys, pwede siyang pasukin. Ngayon, magdo-donate ka lang. So, mamaya papasok na siguro ako. Sorry, hindi ko mapapakita masyado yung loob kasi bawal. Yan, may mga nagdadasal din. So ayan guys, nagpalit na ako ng t-shirt. Mas okay pala guys ang naka-t-shirt. T-shirt, pantalon, rubber shoes. Outfit check pa sa ganun ano. Rubber shoes, t-shirt. Ganun lang tayo guys. Ayun pala guys, hindi na talaga ako nakapag-video sa loob kasi nga bawal na bawal. Sinabihan ako talaga na bawal. Sabi pa nga niya, nakita daw niya ako nagbi-video sa loob. Sabi ko hindi, yung mga ano lang, ceiling and then yung baba. Pero yung sa mga loob guys, may mga Buddha doon and ang nakaka-amaze sa kanya, made of gold ang mga Buddha nila. Yung isa kinonfirm naman na yung loob daw is bronze tapos yung labas daw ay gold. Tapos ang lalaki guys, kaya medyo nakakakilabot na makakita ng ginto na napakalalaki guys na nang malapitan. Kasi yan may mga history yung mga Buddha na yun na hindi ko na lang din talaga alam. Pero sana makakuha ko guys ng picture para ma-flash ko dito sa screen. Ayan, so from here, pupunta na lang ako doon sa pinanggalingan natin kanina. Doon, yung station. Tapos ang plano ko guys, since pupunta tayo mamaya ng night market, Mongkok and Seeker Street, uwi muna ako saglit ng hostel para mag-shower. Napansin ko guys, kanina yung mga video ko, ang asim ko na pala tignan. Basang-basa yung polo ko, yung buong likod, basang-basa. Grabe. Ayan. Tapos diba sabi ko last time magtutour ako ng pinag-i-stayan. So if ever guys na naghahanap kayo ng pag-i-stayan sa Hong Kong, pag-uwi ko ng Tsim Sha Tsui, i-vlog ko siya real quick. Papakita ko yung buong lugar ng Chungking Mansion and then hanggang sa room ko. And of course, please watch out on our next video. Samahan niyo ulit ako guys sa mga pupunta pa natin sunod dito sa Hong Kong. Okay. Isa-separate vlog ko na lang guys kasi medyo mahaba na yata tong vlog ko. Pero maraming salamat again sa pagsama sa akin today. Sana nag-enjoy kayo and if you can, please don't forget to like and subscribe sa channel ko. Malaking bagay na para sa akin yan. Okay, let's go. 26 minutes lang naman to guys. Alright, buyers.